Ito na yung engine ng 2.2 CRDI. Binabana natin mga katropa. Yan, nakababa na siya. So zero engine na to. Yung may problema sa turbo, yung nagje-jerking, may check engine light on, low power, black smoke, white smoke. Yan. So naibaba na natin ngayon. Papalitan natin ng turbo. So i-share ko sa inyo mga katropa. So sa pagbababa na, sa pagpapalit ng turbo, kailangan natin ibaba yung engine para maka-access tayo sa turbo. Dahil kung dito natin babanatan yung turbo sa sobrang sikip niyan, yung clearance niya is mga 1 inch or 1 and 1/2 inch na lang mga katropa. Hindi natin madudukot, mahirapan tayo, kaya obligado tayo magbaba ng makina. So ngayon, nakababa na, i-share ko sa inyo mga katropa. At bibigyan ko kayo ng mga ilang tips kung bakit pwedeng masira yung turbo at yung mga dapat natin gawin para ma-save natin si turbo mga katropa. So ito si workshop, medyo maraming trabaho ngayon mga katropa, pa isa-isa pero marami. So ito na yung engine natin, nakababa na mga katropa. Yan. So papalitan natin ng turbo. So syempre, bago yung lahat, maraming salamat sa pagsuporta, sa nagla-like, sa nagsasubscribe, patuloy na nagsasubscribe, sa mga hindi nag-skip ng ads, malaking tulong mga katropa. Maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyo mga katropa. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Mechanic TV. So ito na nga yung ating engine, nakababa na mga katropa. Same lang din kung paano tayo magbaba sa overhauling natin. Yan, ganon din yung pagpapalit natin ng turbo, pagpalit ng transmission. Pero sa sanabi ko sa transmission, hindi mo naman pwede rin namang hindi mo na ibaba, pero mahirap mga katropa. Mas madali pagka ganito, lalo na at meron kayong table na merong gulong, so pwede siyang i-move. So kaya yung ginagawa ko laging ganyan, dahil meron akong table para iilan lang naman yung tatanggalin mga katropa sa pagbaba ng makina. Pag dinukot mo sa transmission, medyo mahirap. Depende na rin mga katropa kung wala kayong mga special tools, lalo na sa labas ng halimbawa nag sideline mga ganyan. So kailangan ng boom kung may boom or tao. Yan, so ngayon papalitan natin ng turbo. Bibigyan ko lang kayo ng mga ilang tips para maiwasan natin na masira yung turbo. Unang-una mga katropa, pag diesel sasakay nyo at gasolina or may turbo, i-warm up nyo muna mga katropa bago nyo gamitin si engine mga katropa. Painitin nyo muna sa tamang temperature bago nyo ibiyahe mga katropa. Yan. After nyo gamitin si engine, si sasakyan na diesel engine, diba? Hilux, so basta BT50, Ford Ranger, huwag nyo muna agad-agad papatayin at huwag nyong ire-rev mga katropa tapos patay. Huwag nyong gagawin yun. Yung gagawin nyo, after nyo gamitin, i-parking nyo muna ng maayos, tapos hayaan nyo muna siyang nagra-running na para ma-cool down si turbo, kasi galing sa biyahe, galing si turbo sa trabaho. So i-parking nyo muna ng maayos, i-warm up nyo muna siya ng 5 minutes to 10 minutes, i-running nyo muna bago nyo patayin yung makina. Huwag nyong ire-rev tapos patay mga katropa, kasi mapupuwersa si turbo. Ayan, kailangan pinapalamig nyo muna, tapos pag gagamitin, papainitin nyo muna. Kailangan cool down bago patayin. So yun mga katropa, yung isang tips para maiwasan. Ano ba yung dahilan kung bakit nasisira si turbo? Yun nga, unang-una sa driving habit natin mga katropa, kakarev-rev natin. Dapat kasi pagka may turbo, normal driving lang tayo mga katropa. Huwag natin siyang binibirit-birit mga katropa. Halimbawa, si transmission is low power mga katropa, o si engine is maganda yung power, kahit hindi pa gumagana si turbo, maganda na yung power. Alam natin nasa condition si engine, pero si transmission wala sa power. Siyempre yung mangyayari niyan kapag walang power si transmission or delay yung shifting ni transmission, kung automatic man yan, siyempre pupuwersahin natin si engine, mapupuwersa din si turbo. So isa sa dahilan kung bakit nag-uumpisang bumigay si turbo. Yan. Halimbawa, manual naman. So, siyempre, kapag nag-low power na rin si transmission, pantang sliding na yan, pupuwersahin mo yan, bibiritin mo yan, lalo na at paakyat. So, mapupuwersa si turbo, isa sa magiging cause yan. Dapat
Pag alam nyo ng low power, huwag nyo nang pupuwersahin. Gawin na natin yung mga posibleng panggalingan ng low power para hindi mapuwersa si turbo. Yan. Kahit si engine, pag nag low power, mapupuwersa rin si turbo mga katropa. Tapos yung ating lubrication, kailangan yung lubrication ng oil ni turbo is maganda yung lubrication niya mga katropa. Yan. Tapos cooling system, si water, yan, kailangan maganda rin yung dali nung pag ano ng cooling system ni turbo, kasi meron siyang cooler tsaka lubricate, yan mga katropa, si turbo. Yun lang yung mga ano mga katropa, basta huwag nyo pupersahin si turbo, huwag nyo nakapark na, nire-rev nyo pa. Kung meron kayong tinetest, halimbawa kailangan nyo malaman, ire-rev nyo, siguro okay na yung 1 time, 2 time, huwag nyo bibiritin kasi mapupersa, kasi yung shop ni turbo pag napuwersa yan, pwedeng bumigay. Halimbawa yung pag rev mo biglang patay, biglang mapupuwersa yung shop ni turbo. Yan. So si turbo mag-uumpisa na yan kapag meron na siyang play. Pag meron ng play, kaya nag-uumpisa na yan. Ibig sabihin yung bushing, yung shop boost, medyo ano na yan sa loob. Pudpud na yung ano yan. Kaya bakit ba napupudpud? Kasi nakapuwersa natin, hindi siya smooth. Dapat smooth lang yung ano natin sa turbo, yung pagre-rev natin sa ating unit. Yan. Kailan ba gumagana yung turbo? Gumagana yung turbo 2,000 above. Yan, gagana na yung turbo. Minsan merong 2,000 gumagana, 2,500. Pinakaano niyan 2,500 gagana na si turbo mga katropa. Kaya pag 2,500 binirit niya ng binirit yan, 3,000 to 4,000. So napupersa si turbo. Pwede, okay lang mapuwersa siya basta normal driving. Halimbawa, yung kinukuha nyo yung tamang driving, dahan-dahan yung i-rev, siyempre si turbo, tapos naka-condition si transmission, shifting pattern ba, okay yun, walang problema, hindi maapektuhan si turbo. Yan, kagaya nito mga katropa, sigurado ito malaki na yung play ng shop nito. Pwede bang i-repair? Pwede namang i-repair si turbo kung meron kayong part sa inner part niya mga katropa. Yung mga halimbawa, yung shop, boost, mga ganyan. Bakit ba tumutunog si turbo? Yung sumisipol, nagwi-whistle si turbo kasi nga sumasayad yung ano niyan mga katropa. Sumasayad na yung impeller niyan. Yung ano niya sumasayad na sa housing, kaya sumisipol yan. Saka wala na sa tamang play yung kanyang shop. So ganun lang naman ka-basic si turbo. Tsaka yun nga, gaya na sinabi ko, wag natin pupersahin si turbo mga katropa. Check natin yung lahat ng oil, lubrication. Yan yung mga importante dyan. Kung mahina yung lubrication nyo, syempre mabilis masira si turbo kasi nga kulang sa lubricate yung shop mga katropa. Kasi merong lubrication dito sa gitna yan, lubricate, papasok yung langis, tapos lalabas yung langis, babalik sa ating engine. Yan, ito yung kanyang return. Yan, dyan yung return. So iba-iba ng design. Kaya pero mas madali lang naman yung turbo, ilan lang naman yung niyan. Yan. Bakit ba nagkakalangis yung intercooler? Yun nga, kagaya sinabi ko sa shop. Siyempre pag yung shop nyo ay may play at yung bushing nyo ay may damage na, siyempre pupunta na sa yan, pupunta na sa intercooler. Pag sumobrang dami na yan, lalabas na, pupunta na sa intake. So magkakaroon ng langis. Pag talagang sirang-sira na yan, ginamit nyo pa rin, siyempre yung langis nyan is bulwak na yan, pupunta na sa intake hanggang sa mag blow by na yan mga katropa, hanggang sa parang blow by na yan, lalabas na, hindi na aandar, diba? Kagaya nito, ito na nga yung yung una umaandar pa pero nagje-jerking. Yun nga, may trouble code about sa turbo mechanical, tapos black smoke, tapos syempre kakaparada, lipat-lipat, ayaw nang umandar mga katropa, bumigay na talaga yung ating engine. Kahapon tinulak ko na lang mga katropa para maiparking ko sa lifter at para maibaba yung engine. Yan. So talagang kailangan natin ibaba yung engine para kasi yung clearance niyan eto lang ayan lang mga katropa, pagdating sa body ganyan lang. Kaya hindi niya madudukot. Depende kung magaling kayong mga mandurukot, yan, madudukot niyan. Tiyagaan mga katropa pagdudukot sa turbo kung ayaw yung ibaba. Pero mahihirapan talaga kayo. Kaya kailangan ibaba yung makina. So ngayon magpapalit tayo ng turbo mga katropa. Dual turbo. Ito hanggang dito papalitan natin. Siyempre yung mga ibang
ibang pipe, ibabalik natin mga katropa. So tara. So yun mga katropa, umpisahan natin dito sa exhaust. Ibababa natin si exhaust mga katropa para malinis yung paligid. Hugutin lang natin. Pumasok na yung langis. Ayan o. Kasi nga sira na si turbo mga katropa. Lagyan muna natin dito sa tabi. So yung papalitan natin turbo, dalawa mga katropa. Sabay na yan. Ayan o. Mapapansin nyo. Tingnan na natin. Kita ko muna sa inyo mga katropa habang ayan puno na ng langis. Tingnan natin si ano kung may alog. Dito walang alog. Ayan, siguro yung alog niya dun sa harap, sa ang tawag dun, impeller. Tingnan natin sa impeller, tanggalin natin to. So naka-ready na yan socket. Tapos milyo natin yan. So yun, tingnan natin kung may alog. Ayan, malaki na yung alog mga katropa. Ayan o. Ayan o. Hindi ko alam kung putol yan o ano. Ayan o. So ibaba muna natin, malalaman natin yan pag naibaba na. Ayan. Tama na. So ito na mga katropa si new turbo natin. Ayan. As ito naman si old turbo natin. Ayan. So ita-transfer natin yung mga ibang parts mga katropa, yung mga pipe, sensor sa ating new turbo. So yun, kaya sinabi ko mga katropa, pagdating dito sa ayan, ang laki ng alog. Ayan. So hindi pa natin pwedeng buksan yan, tsaka natin bubuksan mga katropa para makita rin natin yung loob nyan dual turbo na yan. So ito naman si old, new. Ayan.
Tingnan natin kung may play. Walang play mga katropa. Yan. Yung kanyang turbo. Tingnan natin yung kung pareho ba. So parehas mga katropa yung ating turbo. So transfer natin mga katropa. Ha? Pressure 40 to 60. When you slow down with the jump. Jalan 40 60. Dia juga 40 lagi. Tingo ito coupling ada jam ka? Center bearing, cross joint. So yun mga katropa, at cover naman yung ating tatanggalin. Itong sensor, kailangan natin ng special tools. So ayan mga katropa, nakakumpleto na natin. Naikabit na natin ang dapat ikabit. Ayan. Ayun, next natin yung ating pag install sa engine mga katropa. So install na natin mga katropa. Baka install pa lang iba.
So yun mga katropa, ganun lang kabisip yung pagpalit ng turbo. Kaya sinabi ko kailangan natin ibaba mga katropa. So nakita nyo kung paano natin pinalitan ng bagong turbo. So make sure lang natin lahat ng mga fittings ng mga pipe mahigpitan natin mga katropa. So nilagyan ko nga pala ng manipis na silicone para sigurado tayo mga katropa. Mahirap baka mag-leak, mahirap dukutin mga katropa yung ating mga pipe. So yun, nakita nyo naman yung pagbubuo. Tanggal natin mga katropa doon. So ito mga katropa, i-start natin after natin mahigop gamit yung ating pambleed ng brakes. So dito natin siya hinigop para umakyat at mapuno yung rito, matanggal yung hangin. So ngayon i-start natin mga katropa. Nakompleto na natin yung pinalitan natin ng turbo. So try natin i-start. On muna natin. So start lang muna natin. Pag start i-running natin gaya na sinabi ko, huwag nyo i-rev. Hintayin nyo munang mag-warm up yung engine, lalong lalo na may turbo, mapa Hilux, kaya Montero, kung anong diesel engine pickup yan, Ford Ranger, Mazda BT50 yan. After nyo i-biyahe, i-parking nyo ng ayos, huwag nyo munang i-off kagad, i-running nyo lang yung engine, tapos huwag nyo i-rev, tapos sabay patay mga katropa. So running nyo ng mga 5 minutes or 10 minutes, then after off engine, wala nang rev. So ngayon try natin, nahigop na natin yung nito, hangin. Uy, wala na rin check engine, pero i-scan natin mamaya yan mga katropa. Yan namamalya ano kayang problema nito? So medyo nagluloko yung RPM, di ko lang alam mga katropa, pero wala naman siyang check engine. So yung gagawin natin yan, pag na-running na natin, lagyan natin ng pre-on tapos test drive. So itong mga katropa, wala namang code sa turbo, check engine, wala naman sa engine, wala naman sa transmission. So sa voltage yan, battery voltage. So okay na rin yung RPM, pinaandar natin. Wala naman ng up and down. Ito na siya. So tahimik na siya mga katropa, wala na yung jerking, wala na yung black smoke, hindi na siya hard starting. So ito kasi yung 2.2 na nag-jerking, tapos check engine light on, low power, black smoke, white smoke, yung pala may problema na si turbo. So kaya nag-decide tayo na palitan ng turbo. Tsaka yung meron siyang code ng sa turbo, sabi ay mechanical. So ibig sabihin may problema sa turbo. So kaya tayo nagpalit. So ito na siya mga katropa, okay na. So yun mga katropa, so far so good naman yung pinalitan natin ng turbo. So nirarunning ko lang mga katropa. So hanggang sa muli.